Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ikalawang bahagi ng ating lecture patungkol sa kaibahan ng Kristyanismo sa ibang reliyon. At sa video na ito ay tatalakayin natin ang lima na pinakamalaking reliyon sa mundo. Una ay Hinduismo. So ito po ay hindi in order, at least these are the five big religions in the world. Number one is Hinduism. Kinikilala nila ang napakaraming mga Diyos-Diyosan. Itong paniniwalang ito is naniniwala sa libu-libong mga Diyos-Diyosan po. At sila ay matatagpuan sa India, Nepal, at sa Republic of Mauritius. Ang Hinduism o yung mga tao na merong ganitong reliyon, sila ay mayroong 15%. At the time of this writing, meron silang 15% na populasyon sa buong mundo. Sila ay naniniwala sa reincarnation. Ang reincarnation ay nangangahulugang pag namatay ang isang tao, siya ay muling isisilang sa pamamagitan ng ibang tao o hayop. So halimbawa, namatay ka ngayon, sa susunod na buhay mo, ipapanganak ka ulit. Pwedeng tao, o kaya pwede kang ipanganak bilang isang hayop. Kaya sa Hindu, hindi ka basta-basta pumapatay ng insekto, hindi ka basta-basta pumapatay ng hayop, sapagkat naniniwala sila na baka nandoon ang kaluluwa ng kanilang mga ninuno. So kung paano namumuhay ang isang tao sa ngayon, yun ang magtatakda kung anong uri ng buhay mayroon siya sa susunod niyang buhay. So halimbawa, ikaw ay mabait sa buhay mo ngayon, pag ikaw ay namatay, sa susunod na buhay, maginhawa ang buhay mo. Kung halimbawa naman ngayon ay masama ang iyong pamumuhay, sa susunod mong buhay, kapag ikaw ay ipinanganak muli na reincarnate ka, ay magkakaroon ka ng karma sa ikalawang buhay mo o sa kasunod mong buhay. So, the cycle continues. So, maaring mabuhay ang isang masama sa susunod niyang buhay, maaring papanganak siyang may karamdaman, may kapansanan, o kaya magiging napakahirap at miserable ang kanyang buhay. So, yun yung karma, yun yung kabayaran kung paano siya namuhay sa nakaraan niyang buhay. Hanggang sa matutunan niyang mabuhay ng dalisay, hanggang sa matutunan niyang mabuhay ng mabuti, saka pa lamang siya makakalaya sa cycle ng reincarnation na kung tawagin ay nirvana. So, yung nirvana, parang yan ang katumbas ng langit sa Kristyanismo. Kaya lang, sa kanila, yung nirvana, yun yung hindi na sila masasali sa cycle sapagkat narating na nila yung stage ng purity. No? Nawala na yung kanilang desire. Sila ay naging pure na, kaya hindi na sila sasama doon sa cycle ng reincarnation. So, yun yung nirvana. Kaya dito ay ang dalisay na buhay, yung maayos na buhay, o yung pinaka-salvation ng isang Hindu ay yung maging malaya siya sa makamundong pagnanasa nang sa ganon ay hindi na siya masasama pa sa reincarnation. Ngayon, sa paniniwalang ito ng Hinduismo, particularly sa reincarnation, ay maliwanag ang banal na kasulatan
Okay, maraming aspeto dito. So yung kanilang paniniwala sa maraming Diyos, no? So sa India pa lang ay there are thousands of gods and goddesses. Kaya dito yung paniniwala sa Diyos-Diyosan ay maliwanag na pinabubulaanan ng banal na kasulatan. In fact, many research nagsasabi there are around 33 million na mga Diyos-Diyosan sa ilalim ng Hinduism. Grabe po. No? They believe in so many gods. Actually, I've witnessed this. Personal namin na na-witness ito kasama yung aking asawa, si Pastora Eunice, when we were in India. So doon, pagpasok namin, nagbibisita kami sa bahay-bahay, iba't ibang rebulto meron sila. At pinakakasal nila yung kanilang anak doon sa mga rebulto na tinuturing nila Diyos, iba-iba ang pangalan. Merong maraming kamay, meron namang hindi mo mawari ang itsura, meron din kaming nadaanan puno, merong mga nagtitirik ng parang kandila, sinasabi na yon ay tinuturing ng Diyos. So napakaraming Diyos ang nasa ilalim ng Hinduismo. Ito ay labag sa aral ng banal na kasulatan sapagkat unang-una sa Exodo chapter 20 verse 3, sinasabi na huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So pinagbabawal po ng Diyos ang pagkakaroon ng iba pang Diyos sapagkat isa lang ang tunay na Diyos. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Hear, O Israel, the Lord is one. The Lord is one. Hear, O Israel, the Lord is one." Napakalinaw ho noon. Iisang Panginoon, iisa ang Diyos. So doon naman sa turo ng reincarnation, pag namatay ka, ipapanganak ka, yun po ay kumukontra sa sinasabi rin ng banal na kasulatan sa Hebrew chapter 9 verse 27 na kapag ka ang tao ay namatay, hindi na siya ipapanganak muli. Ang kasunod po nun ay paghuhukom na. Ang sabi doon, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. Ayan. Pangalawa, sa isang malaking reliyon sa buong mundo ay yung tinatawag na Buddhism. Ang Buddhismo o Buddhism, ito ay isang philosophy, way of life na itinuturo ni Siddhartha Gautama o kilala bilang tinatawag na Buddha, the Enlightened One. At the time of this writing, sila ay mayroong 7% na populasyon sa buong mundo. Katulad ng Hinduismo, naniniwala din sila sa reincarnation at nirvana. Si Buddha ay actually hindi siya itinuturing na Diyos ng mga Buddhist. Magkagayunpaman, siya ay ginagalang bilang isang dakilang guro, great teacher. Ang iba sa kanila ay, ang ibang grupo ng Buddhismo o ibang grupo sa ilalim ng Buddhismo, mga Buddhist, ay bumabaksak sa kategorya na ateista o ateismo. Ito yung katulad ng sinabi natin kanina, mga grupo ng taong hindi naniniwala sa Diyos. So meron silang mga filosofiya, way of life, but not necessarily na naniniwala sila sa Diyos. At ang iba na may on the opposite side ay mayroon silang kinikilalang maraming Diyos. Polytheistic belief, just like the Hinduism. Maraming kinikilalang Diyos-Diyosan.
Ang uri ng mga paniniwalang ito ay, again, kontra sa turo ng banal na kasulatan. Sapagkat malinaw na ang kaligtasan ng tao ay hindi sa pamamagitan ng kanyang gawa, no? Hindi yung good works para makalaya ka according sa turo ng Budismo at Hinduismo, yung reincarnation ay papanganak ka muli at ang kaligtasan ay makalaya ka doon sa cycle ng rebirth. So it's not about your effort, hindi sa sariling gawa ng tao maliligtas ang tao. Ayon sa banal na kasulatan sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo at hindi ito sa pamamagitan ng gawa. Ang dugo ni Jesus ang siyang naging pangtubos at siyang naging dahilan para magkaroon ng kapatawaran ang kasalanan ng sangkatauhan. So makikita natin yan sa Ephesians chapter 1 verse 7. So in these verses, ang kaligtasan is purely by faith, Ephesians 2, 8 and 9. And through the blood of Jesus, doon lang tayo magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan, Ephesians 1 verse 7. Isa pang malaking reliyon sa buong mundo ay yung tinatawag na New Age movement. No, maaring hindi ito tinatawag talagang New Age na church o religion, kundi ito ay isang konsepto, isang movement, New Age movement. Naniniwala sila na ang tao ay Diyos. Ang tao ay nagtataglay ng mga kakayahan sa pamamagitan ng kanyang kaisipan. Ito yung mindset at filosofiya na kung ano yung iniisip mo, ikaw ay ganon at lahat ng bagay ay magagawa mo hanggat kaya ng iyong isipan. Dito, ang personal na mga paniniwala ay maaring magkatotoo. Pinaniniwalaan ng New Age ang konseptong ang tao ay unti-unting magiging Diyos. So, ibig sabihin, ikaw ang masusunod sa buhay mo. Itinuturing nila na si Jesus ay isa sa mga umakyat na Panginoon. Sila ay naghihintay ng isang gobyerno na mamamahala sa buong mundo, one world government. Isang halimbawa sa pamamahalang ito ay makikita natin doon sa isang pelikula na ang pamagat ay The Matrix na dinirect ni Larry and Andy Wachowski na pinagbibitahan ng kilalang si Keanu Reeves. So marami sa kanila naniniwala sa sistemang ito. As you can see sa pelikulang The Matrix, kung ano ang iniisip nila, yun ang nangyayari. Palakasan ng isip ang labanan. Kung ano ang nasa isip mo, kung ano ang buong pinaniniwalaan mo, regardless kung tama o mali, ay magiging ganon ka. So, wala silang paniniwala sa Diyos. Ang kanilang paniniwala ay more on sa sarili nila. So, ito po ay hawig din sa ateista. Ang mga taong tulad nito ay nagkakaroon ng buhay na nakasentro lamang sa kanilang sarili. Maririnig natin ang ganitong mga katwiran nila. Buhay ko ito, gagawin ko kung ano man ang gusto ko. Ang prinsipyo ng pamumuhay ng ganito ay siyempre sumasalungat sa banal na kasulatan. Sabi nga ni Juan Bautista, ni John the Baptist sa John chapter 3 verse 30, kinakailangan siyang maging dakila at ako namay maging mababa. So in the teachings of the Bible, sa turo ni Kristo, ang dapat na mangibabaw ay hindi sarili,
kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, if you want to follow me, sabi ni Jesus, kalimutan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang krus, at sumunod ka sa akin. So, New Age movement is anything that amplifies yung kakayanan ng tao. So, dito, pinapakita ang pamumuhay ng tao independently na hindi nangangailangan sa anumang konsepto ng Diyos. Number 4, ay tinatawag nating relihiyong Islam. Sila ay binubuo ng 23% ng populasyon sa buong mundo at the time of this writing. Ang paniniwala ng mga Muslim ay nakasentro kay Allah, isang makapangyarihan at di nakikilalang Diyos. Naniniwala sila na ang Diyos ay higit sa lahat ng nilikha at walang makakaunawa sa Kanya. No? Kumbaga, He just revealed Himself to Prophet Muhammad. Kaya everyone should listen sa mga writings ni Prophet Muhammad. Ang basehan ng kanilang pananampalataya ay mula sa Quran na sinulat ni Muhammad. Walang kasiguraduhan ang kaligtasan sa Islam na katuruan. Tinuturo nila na nakatakda na ang maliligtas at ang hindi. So makikita natin yan sa isang talata ng Quran. Ang sabi ron, "We sent not a messenger except to teach in the language of his own people in order to make things clear to them. Now, Allah leaves straying those whom He pleases, and He is exalted in power and full of wisdom." So yun po. So walang kasiguraduhan. Itinakda na kung sino yung mapapahamak. Ganoon din, ang kanilang katuruan patungkol sa langit ay tulad ng paraiso na pwede kang magkaroon ng lustful desire o makamundong pagnanasa at pakikipagtalik sa langit. Sa kanila, yung langit ay, kung ikaw ay lalaki, magkakaroon ka ng mga babae na virgin, wherein pwede kang magkaroon ng sexual pleasure. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng katuruan ng Islam na taliwas sa Bible. Nais ng Diyos na maligtas ang lahat sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus at wala ring itinuturong sexual na kaganapan o sexual na pagnanasa pagdating sa langit. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, ito ang nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maaligtas at makaalam ng katotohanan ito. God wants everyone to be saved. So, hindi nais ng Diyos na ang iba ay ligtas at yung iba ay pinili niyang hindi maligtas. The Bible says, God wishes everyone to be saved. But of course, mayroong kalayaan ng tao magpasya kung tatanggapin niya ang grasya ng kaligtasan ng Panginoon o hindi. At pagdating naman sa sexual pleasure sa paraiso, ang sabi ni Jesus sa Matthew 22 verse 30, sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Ang linaw po, sa langit wala ng pag-aasawa. Kaya kontra po sa sinasabi ng Bible. Panglima, at the time of this writing, and even at this time, ito pa rin ang pinakamalaki, ang Christianity. At the time of this writing, merong 32% na populasyon sa buong mundo ang mga Kristiyano. Ang pundasyon ng paniniwala ng Kristyanismo, naniniwala siya sa iisang Diyos, kataas-taasang Diyos, walang katulad. Bagamat maraming reliyon at denominasyon sa ilalim ng Christianity, ng Kristyanismo. Ngunit karamihan sa mga grupo ng reliyon o denomination under Christianity ay naniniwala, generally, naniniwala sa bugtong na anak ng Diyos.
walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na ibinigay ng Ama para tubusin ang kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So that's the unique katangian ng Kristyanismo. It is centered on the Lord Jesus Christ na siyang anak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. So, these are the 5 groups of religion na umiiral ngayon sa ating mundo. So, narito ang ilang mga questions for discussions.